Binabanggit kayo sa aming mga panalangin. Naalaala namin tuwing nasa harap ng ating Diyos at Ama ang iba't ibang gawain ng inyong pananampalataya, ang pagpapagal ng inyong pag-ibig at ang tiyaga ng inyong pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. Nalaman namin mga kapatid na mahal ng Diyos ang pagkahirang ninyo. Nababatid namin na ang aming pangaral ng Ebanghelyo ay hindi sumapit sa inyo sa salita lamang, kundi may kalalakip na ring mga himala, bisa ng Espiritu Santo at buong katiyakan. Natatanto ninyo kung paano kami nakisama sa inyo alang-alang sa kapapanuto ninyo. At nagsitulad naman kayo sa amin at sa Panginoon sa pagtanggap ng aral sa gitna ng maraming kahirapan, taglay ang kasayahang galing sa Espiritu Santo. Ano pat kayo ay naging uliran sa lahat ng mananampalataya sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng pook lumaganap ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya di na kailangang magsalita pa kami ng ano paman. Sila na rin ang nagbabalita ng tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinatanggap at kung paano nagsitalikod kayo sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na tunay at buhay at hintayin mula sa kalangitan ang kanyang anak na binuhay muli, si Jesus, na nagliligtas sa atin sa galit na darating. Magsitayo po tayo para sa banal na Ebanghelyo. Ang banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sa panahong iyon, nagwika si Jesus sa kanila na isa pang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad sa isang butil ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Sa lahat ng binhi, ang mustasa ang pinakamaliit. Ngunit pagtubo ay siyang pinakamalaki sa lahat. Napuan ng mga ibon sa impapawid upang mamugad sa kanyang mga sanga. At may isa pang talinghaga siyang sinabi, ang kaharian ng langit ay katulad sa libadura na kinuha ng isang babae upang ihalo sa 3 takal ng harina hanggang sa umalsa ang buong masa. Ang lahat ng mga bagay na ito ay binigkas ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng talinghaga. At di siya nagsalita sa kanila ng walang talinghaga, upang matupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ang aking bibig ng mga talinghaga, ipahayag ko ang mga bagay na nalilihim, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan. Magsiupo po tayo. Ilang mga paalala. Mula sa November 26, si Father Emerson Salvador ay maa-assign sa France. Sa Montgardan, he will be the assistant kay Father Couture mula ngayong November 26. Kaya kulang ang pare as usual. Okay? Kaya wala kayong misa dito. Okay? And then, sa December 9, Sabado, meron tayong pilgrimage mula OLBC hanggang sa may Antipolo Cathedral, kagaya last year. Okay? So kung sino sa inyo ang sasali, pakisulat po sa listahan at ipadala doon kay Kuya Ted Dison. Okay? Para malaman natin, meron tayong idea ilan kaya ang mga taong sasali. Okay? So, ang sunod na misa dito, pagkatapos nun, si Father Forte naman ay pupunta sa Argentina para sa ordination, kung inyong natandaan, yung estudyante natin na si Rafael Faustino na maordinahang pare. Kaya si Father Forte na mag-represent sa atin doon at yung kanyang huling parte ng kanyang bakasyon. So 3 Sundays din siya, kaya wala tayong misa dito. So ang susunod na misa natin dito will be December 24.
Okay, December 24, Sunday, ang susunod na misa dito. Okay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, mga kaibigan at kapatid, nandito tayo at may dalawang talinghaga na binigay ang ating Panginoon. Ang talinghaga sa butil ng mustasa at ang talinghaga sa libadura. The parable of the mustard seed and the parable of the leaven. Now, kung obserbahan natin itong dalawang talinghaga o parables ng ating Panginoon, mayroong tatlong characteristics, kaugalian itong dalawang talinghaga. Number 1, ang mustasa at ang libadura, puros maliliit na butil. They are both small seeds. In fact, ang libadura is not really a seed. It looks like a seed. It's a fungi. Okay? Pero ang mustasa, okay, sa makikita lang sa mata, yan ang pinakamaliit. So, silang dalawa ay maliit. Okay? At dahil butil, okay, ang pangalawang common sa kanila ay dapat silang itanim. At once matanim na to silang dalawa, sila ay uunlad, tutubo. So yun ang tatlong punto na pwede nating nilayan ngayong hapon sa dalawang talinghaga. Maliit, itanim, umunlad. Sino ba itong butil ng mustasa? Ano ba ito sa buhay natin? Ano ba itong libadura sa buhay natin? Well, alam nating lahat. Ano ang kahulugan ng butil ng mustasa at ng libadura? Yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus Christ is the mustard seed and the leaven of our lives. And ang influensya ng ating Panginoon ay maliit. Halos hindi natin makikita dahil tinatanggap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Our first contact with our Lord is through faith. At ang pananampalataya, hindi natin makikita masyado. Ang epekto ng ating pananampalataya, yan lang ang makikita. Okay? And then, gayon man, itong butil ng mustasa ay kagaya din sa biyaya ng Diyos na pumapasok sa ating buhay, na binigay sa ating Panginoon mula nung tayo'y bininyagan hanggang ngayon. Ngunit higit sa lahat, maya-maya, nitong misa, itong butil ng mustasa at itong libadura ay ang ating Panginoon mismo na tinatanggap natin sa ating dila sa panahon ng banal na komunyon. Kaya ito silang dalawa ay dapat itanim. At sabi sa talinghaga natin, itong libadura, tinatanim ng isang babae at inihalo sa 3 takal ng harina. Kaya saan natin itinatanim ang ating Panginoon, ang kanyang salita at biyaya? 3 takal ng harina, which represents these 3 measures, represents na itanim natin ang salita ng Diyos, gayahin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa isip, sa puso, at sa kamay. Marami sa atin ang nakatanim sa Panginoon sa isip. We know what to believe, we know the catechism. Marami sa atin itinatanim si Kristo sa puso. Sinusunod natin ang mga utos ng Diyos, ang mga utos ng simbahan. Pero, bihira sa atin ang patuloy na nagtanim sa ating Panginoon sa ating kamay. Dahil nahihirapan tayong tumulong sa ating kapwa, hindi tayo nagkawang gawa.
Kaya mga kaibigan at kapatid, hindi sapat na kilala natin si Jesucristo. Hindi sapat na mahal natin at sinusunod ang utos ng Diyos. Dapat hikayatin din natin sa ating mabuting halimbawa ang ating mga kapitbahay para sa Panginoon. Dahil ang ating banal na pananampalataya, our faith is not a question of personal opinion na dapat ako lang. It also involves the society because we are social animals. Tayo ay mga tao. Okay. Kaya, doon 3 takal ng harina. At once na itong butil ng mustasa ay natanim na sa ating puso, sa ating isip, puso at kamay, tutubo din ito. Sometimes ang pagtubo hindi natin makikita. Sometimes isang araw ganyan, okay? Magugulat na lang tayo, ay ganyan pala, ay ganito pala ang nagawa ko sa Panginoon. Okay. So, huwag nating isipin na itong talinghaga, itong parable is only applicable noon. No, kapag sinasabuhay natin ang ating pananampalataya, mangyayari ito ngayon sa ating barangay. Okay. Before the COVID, 2018, may isang pamilya, I will not give you the name, okay? May isang pamilya na nagpa-enthrone ng Sacred Heart sa kanilang bahay na temporary doon sa Caloocan City. Now, yung bahay na yon, yung kanilang kapitbahay, it's not really a high-end. Okay? So, kagaya dito, parang barangay. Okay? At saka, labas ng kanilang bahay, yung bahay nila was bodega noon. Okay? So, sa labas ng bahay, maraming mga bata. Nung kami ay nag-enthrone ng Sacred Heart sa kanilang bahay, yung mga bata, nagtataka, ay ano yun, pare? Ay hindi siguro kasi kalbo siguro Buddhist monk. Hindi nakasutana, pare yan. So nagtaka yung mga bata, sino daw ako? Kaya lumapit sila, katapos nakidasal. At of course, pagkatapos ng dasal, nakikain na rin. Pero yung kunting dasal, yung kunting pagkain, anong nangyayari? So, walang pasok ang mga bata. There was the COVID lockdown. Yung mga bata mismo doon na nakikain at nakidasal, sila na ang nag-lead ng rosary sa barangay nila gabi-gabi, 6:00 ng gabi. Okay? Kaya, nung Huwebes, the same family, this time, binibless ko yung kanilang bahay, not anymore the temporary bahay na bodega, yung totoong bahay nila sa Bulacan. Tapos, 2 sa mga ginang na taga-barangay na yon, nakisabi sa akin. Sabi nila, Father, natandaan mo yung mga bata na nakidasal at nilaro mo pa? Sabi ko, doon sa barangay ninyo. Alam mo, Father, kitang-kita talaga. Ang batang nagdarasal, ang batang, may pananampalataya, siya ang may mabuting ugali. Ngayon, Father, sila na ang nagli-lead sa prayer sa aming barangay. Sabi nila, meron pa nga silang gusto, Father Gusto nilang magdagdag ng prayer sa 3:00 ng hapon. Sabi ko, well, kung gustong ganyan ng mga bata, pwede natin silang magdasal. Pero sinabi ko rin sa kanila, pero dapat meron din kayong tulong sa mga bata. Mag-solicit kayo sa iba't ibang mga company or mga factories around ninyo para meron namang pa-snack ang mga bata. At sinabihan ko sila, mga nanay din kayo. Di ba nahirapan yung mga bata? So, kahit magbasa, mag-mathematics, yung mga batang hindi makapag, tutor sa common dahil walang pera ang parents, at least, maturuan ninyo kahit konti. So you see, anong nangyayari? Itong munting mga bata,
Sila ang nagiging libadura sa kanilang barangay. Sila na ngayon ang nag-lead ng mga prayer at sinabi pa sa akin nila, alam mo, Father, pag mayroong mga born again at mga sabadista, ang mga bata nagsasabi doon, ay, ayaw namin sa inyo kasi kinukonsecrate na namin ang barangay namin sa Sacred Heart. So, nakita ninyo, ganon ang ating banal na pananampalataya. It transforms not only ang mga bata, kundi pati na rin ang buong barangay. So, isipin natin sa linggong ito, paano ko kaya ipaunlad yung aking office, yung aking paaralan? Paano ko dalhin si Kristo sa aking mga kaibigan, okay, sa aking mga gawain? Because doon sa ating bahay, doon sa ating opisina, doon sa ating paaralan, doon tayo dapat magiging butil ng mustasa at magiging libadura. Kaya hingin natin sa mahal na Birheng Maria na nawa itong salita ng ating Panginoon, si Jesucristo nating tinatanggap ngayon sa banal na komunyon, ay maitanim sa ating isip, sa ating puso, at sa ating kamay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.